Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong social media platforms. Dito po sa YouTube channel ko na Attorney Enzo Bunyog. At sa aking pong Meta or Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Informador Meta page, follow na po kayo. Dito po, mas mahaba-haba ang mga talakayan natin. Dahil ang iba kasi sabi, attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na. Dito mahaba-haba tayo. Halos aabutin tayo ng 30 minutes na talakayan dito. Kaya yung gusto ng mahahabang talakayan, dito po, subscribe na kayo sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at follow na kayo sa Informador Meta page. Dito po kasi hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Mga kabunyog, mga kababayan, hmm, ano dito, tulad ngayon, tatlo ang topics natin na i-discuss. Ito, si Montulfo, alam nyo naman to, kilala nyo naman si Montulfo. Ano ito, kapatid ng mga senador na sila Erwin at Raffy. Mas matanda ito sa kanila. Ngayon may intriga na naman kapasabog kay Roque. Kung ano ito, pag-usapan natin mamaya. O itong si Libeste, Leandro Libeste Jr., congressman ng Batangas. Okay sana 'to, kaya lang ano bang pakulo nito, ha? Para din pala itong si Kiko Barsaga, pag-usapan natin 'to mamaya. O sabi ni SILG John Vic Rimulya, parang nasa sa tingin daw nila nasa China na si Cassandra Leong. Pag-usapan natin. Okay, ito. Pasabog ni Montulfo kay Roque. Si Montulfo, ano ito? Ito yung pinakamatanda sa magkakapatid na Tulfo eh. Pero ito yung hindi pumapasok sa politika. Kaya lang ang dami na rin itong pinasukan na intriga o kontrobersya. Di ba ito yung sinuntok ni Raymart Santiago? Doon sa airport kasama si Claudine Barreto. Minsan din kasi ang mga topics din kasi nito at ang mga sinusulat nito sa kanyang columns. O ito sa social media, may post ito. Ah, itong si Montulfo, ha? Matindi ang pasabog nito ngayon, intriga kay Harry Roque, ha? Ang pasabog niya tungkol dun sa boylet ni Harry Roque, boylet di umano. Hmm. Hindi ko na nakalimutan ko na tuloy. Ano nga bang pangalan nung ni Harry Roque? Ha? Yung yung ang sabi ni Roque, personal assistant niya, alalay niya. Pero pinatira niya doon sa compound nung Pogo, doon sa Purak, Pampanga. Kaya nung ni-raid yung compound, yung isang kwarto doon na tinutuluyan nung ano ni Harry Roque, nakita doon sa kwarto noon yung ah, yung personal assistant ni Roque. Nakita doon yung mga dokumento ni Roque, yung kanyang joint accounts. Kasi yung personal assistant na yun ni Roque, mayroon silang joint accounts. Pati nga pala yung bank accounts ni Roque at saka nung asawa niya nandun. At saka mayroong mga affidavits doon, mayroong mga affidavits doon na yung pagbiyahe ni Roque sa Europe, kasama niya yung kanyang alalay, yung kanyang personal assistant. Ngayon, yung personal assistant niya na yun, pinaniniwalaan na boylet niya yun eh. Alam naman natin ang mga issue-issue kay Roque, ang mga intriga sa kanya. O ngayon, dito sa pasabog sa intriga ni Montulfo, nagpaabot na daw yung personal assistant na yun ni Harry Roque, na magtitistigo siya. Bukas daw siyang magtistigo, mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay Montulfo. Kaya sabi ni Montulfo, yan. Ang pagkakasabi ni Montulfo ganito. Sabi ni Montulfo,
Yan. From My Little Birdie sa kapulungan ng Chismoso't Chismusa. Handang tumistigo daw sa mga kaso laban kay dating presidential spokesman Harry Roque, ang dati niyang personal assistant at Boy Toy. Sinabi ng ilang chismusong kongresista na matagal na nilang nakumbinsi si Mr. Boy Toy na isang male model at itinanghal sa isang Mr. Macho Man contest noon na tumistigo laban kay Roque kapag nasampahan na ito ng mga kaso sa bansa. Sa isang executive session noon, inamin ni Mr. Boytoy na may relasyon sila ni Roque. Pero todo deny ito, pero sabay daw nilang, Diyos mio, sabi ng lover boy na kapag may lovers quarrel sila ni Roque ay biglang nawawala ang pera sa kanilang joint account sa bangko. So ito, ha? Ang sabi dito ni Ramon Tulfo, yung personal assistant ni Roque ay magtitistigo na laban sa kanya. Yan yung pasabog ni Montulfo. Yan daw ang nakuha niya sa ang kanyang mga bubuwit. Ha? Pero ano talaga 'yun, ha? Kapag 'yun ang nagtistigo laban kay Roque, maraming alam 'yun. Maraming alam 'yun, ha? Kaya lang dati kasi nakadepende kay Roque ang ano noon. Nag-aaral yata 'yun eh. Pilot yata ang pinag-aaralan noon na kurso eh. Ang piloto. Ngayon dahil nag-aaral ng pagpiloto doon sa Clark, itinira ni Roque doon sa compound sa Purak. Ano na 'yon? Sikreto pa kasi nasa loob ng compound ng Pogo, walang makakapasok doon. Ay ang problema, naging mainit yung issue ng mga Pogo, ni-raid yung na 'yon, compound na 'yon sa Purak, Pampanga. Ngayon, nang ni-raid yun, isa sa mga kwartong nandun, yung tinutuluyan nga nung personal assistant ni Roque. Kaya, na-expose yung kanilang yung kanilang relasyon. Na-expose yung kanilang relasyon. Bagamat dinideny ni Roque na wala naman silang relasyon noon. Pero siyempre, yun yung intrigang linakalat kay Roque. Kasi kasama niya pa ito pag nagbabiyahe. Sinagot niya pa ang gastos nito doon sa kanyang affidavit. Yung affidavit noon, pagkuha ng visa, Schengen visa, sinagot ni Roque yung gastos noon. Kaya yan nga yung kinakantsaw kay Roque. O di paano yan Roque? Hindi mo na nakakasama yung dati mong personal assistant. Alam nga namang isama niya pa yun sa Europa. Magastos yun. At may intriga siya doon. Anyway, kung totoo yang sinasabi ni Montulfo na titistigo na yan kay Harry Roque, maano yun? Matinding testigo yun. Marami talagang alam yun. Maraming alam yun kay Harry Roque. Mga sikreto talaga yan. Kaya madidiin talaga si Roque niyan. Halimbawa, paano nga ba siya napunta doon? Hindi naman siya mapupunta doon na mabibigyan siya ng kwarto doon kung hindi dahil kay Roque. At ano ang ni Roque role doon sa Pogo na yun? So, pag yung personal assistant niya na yun ang nagsabi na hindi ordinaryong abogado ang role ni Roque doon, patay na. Madidiin na talaga niyan si Harry Roque. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Ano bang pakulo nitong si Leandro Libesti Jr.? Anak ito ni Loren Legarda. Ang father nito, yung dating governor ng Batangas, yung nakasuhan ng murder kasi pinatay yung kanyang assistant, yung kanyang trusted na assistant na napatay niya. Nag-away sila, nagtalo sila. Nakulong siya pero naparol eh. Naparol. Nakalaya na. Si Leandro Libesti Sr., dating governor ng Batangas. Yun ang asawa ni Loren. Anak nila itong si Leandro Libesti Jr. Mayaman ito. Siyempre mayaman yung father nito, dating governor ba naman, saka maraming properties. Libeste. Aside dyan, siyempre mayaman na rin si Loren. At mayroon din itong sariling negosyo, itong si Leandro Libeste, yung sa solar
Ngayon pumasok siya sa politika, di siyempre pareho galing sa mga kilalang angkan, yung kanyang mother senadora, yung kanyang father dating governor, politiko rin ng Batangas. So ngayon ano siya, congressman. First district yata ito ng Batangas. Ngayon ang pinaka-ano nito, ang nagiging obsession nito si Garjola. Si Garjola ay taga Batangas din, pero bilyonaryo, super bilyonaryo, parang katulad rin nila Saldico at sa kanila Diskaya. Ito ang kinatawan ng party list na CWS, yung Construction Workers Solidarity. Yun na nga eh, construction workers pero hindi naman construction worker yung representative, kundi kontraktor. Ito ay napakalaking kontraktor, itong si Garjola. Ano nga daw yata ito eh, pangalawa kay Saldico. Lalo pa daw nito si Diskaya eh, ito ni Garjola. Mayroon itong mga mamahaling real estate property sa Amerika. O, siyempre, ibig sabihin niya, napakayaman. Ngayon, ini-expose nito ni Ligarda itong si Garjola. Tama naman yon. Tama naman na i-expose niya kung ito nga ay sangkot dito sa mga anomalya sa flood control na ito nga ay napakalaking kontraktor na katulad nila Diskaya, nila Saldico. Tama naman yung ginagawa ni Leandro Liveste. Kaya lang ang problema dito, nung isang araw nakikita mo, nandun sila sa hall ng Congress. Hinahabol-habol niya tapos magsi-selfie siya. Siyempre iniiwasan siya ni Garjola. Ikaw ba naman matapos mo akong atakihin na inaano mo ako, sinisiraan mo ako sa Kongreso, sa media, tapos magsi-selfie ka. Di siyempre to lumayo si Garjola. Hinabol pa rin itong patawa-tawa pa rin itong si Leandro Libeste. Alam nyo, mabait lang itong si Garjola eh. Kung hindi, binastos na siya, baka sinampal pa siya. Hindi, sa totoo lang. Ano bang pakulo nito? Itong si Libeste, bakit niya kailangang habulin pa si Garjola? Mag-selfie. At bakit kailangan niya pa itong kausapin na kung talagang alam mo na corrupt itong si Garjola at ini-expose mo ito para managot, huwag ka nang maging plastic na magsi-selfie ka pa, hahabulin mo para makipagkwentuhan, kausapin. Ano yan eh? Hindi mo naman kailangan bastusin si Garjola, hindi mo naman kailangang awayin. Hindi mo naman kailangang anuhin. Pero dahil ini-expose mo. Pero kung professional ka na na kongresista, linalantad mo yung gawa ni Garjola, walang personalan. Pero hindi na yung may mga selfie ka pa, hinahabol niya pa si Garjola, patawa-tawa siya. Wala eh, para din itong lumalabas, para din itong si Kiko Barsaga. Sayang nung mga una, ah, ko nga ito, pinagtatanggol ko ito, sabi ko yan, magaling itong anak ni Loren Legarda. Pero lately, ha? Ibang klase rin eh. Pwede namang maging seryoso ka kasi seryosong bagay yung ginagawa niya. Ini-expose niya itong si Garjola eh. Matindi ang ginagawa niyang yan. Kahanga-hanga yung ginagawa niyang yan. Marami siyang data, datos na ini-expose niya ang DPWH. Maganda yun. Pero ang nakakadismaya lang dito kay Leandro Libeste, yung yung ginagawa niya dun kay Garjola. Hindi natin kinakampihan si Garjola ha. Sinasabi lang natin na ano ba siya, seryoso ba siya sa ginagawa niya? Na ini-expose niya ang korupsyon ni Garjola, korupsyon ng DPWH. Kung seryoso ka, maging seryoso ka, hindi yung patawa-tawa, pa-selfie-selfie, tapos hinahabol niya pa si Garjola. Ano yan eh, ewan ko, ano bang nangyayari sa mga batang kongresistang ito? Ang matinulang talaga dyan ng mga batang kongresista, yung sa Kabataan Party List, si Raul Manuel noon, tapos itong si Rinico. Yan eh, ito, akala ko iba ito kay Kiko Barsaga, ngayon lumalabas parang pareho din sila. Tapos nung pinatawan ng suspension si Kiko Barsaga, isa ito sa mga bumoto laban sa pagpataw ng suspension. Okay naman sana yon kung kung ang rason niya na sasabihin niya, bagamat medyo nga nagbo-border na sa pagka-unethical yung ginagawa ni Congressman Kiko, pero ako'y boboto ng no dahil gusto kong
suportahan gusto kong pangalagaan yung karapatan ng mga kongresista, ng mga miyembro ng kongreso na magsalita. Siguro ano lang, reprimand na lang pero wag suspension. Pwedeng ganun. Pero hindi. Ang sabi niya, bakit mas inuuna pa nating isuspend si Congressman Kiko Barsaga kaysa sa kasuhan o panagutin itong mga kasamahan nating mga kongresista na corrupt? O ang halimbawa niya si Garjol. Ano yan? Medyo ano ito. Sabi ko ibang klase rin pala itong anak ni Loren na ito. Tapos may isa pa yan, sinamahan niya si Loren Legarda doon sa Dolomite. Alam naman natin ang isang issue ni Loren Legarda dahil ano nga sa environment si Loren, ay yung Dolomite na yan, naiimbestigahan nga yan kasi napakalaking gastos. Ano bang pakinabang yan? Biglang sinamahan nito ni Leandro Libeste doon sa Dolomite. Tapos sabi niya, nag-post siya, na nakumbinsi na niya daw ang kanyang mother, si Loren Legarda, na maganda ang nagawa ng Dolomite project na yon ng DNR sa ilalim ni Duterte. Yung pala. Parang DDS yata ito Parang DDS yata ito. Kaya pala nasira na yung mga sayang nung paninindigan niya. Sayang. Ah, anyway, pareho rin pala ito ni Kiko Barsaga. Nawala yung tiwala ko at dito naalala nyo dati nagbablog ako. Inaano ko yan, pinupuri ko yung niya, lalo na yung sinusuhulan siya, binabribe siya na hindi niya tinanggap. Sabi ko magaling itong anak ni Loren. Kaya lang yan na nga. Lately, yan na yung mga pinagagawa. Hmm. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni SILG John Vic Rimulya, malamang nasa China na si Cassandra Leong. Ano daw wala daw kasing record sa immigration na ito'y lumabas ng bansa. Wala. So, malamang kung hindi yan nandito pa sa loob ng bansa, nagtatago, o kaya nakalabas na ng bansa sa backdoor. Ibig sabihin, dumaan ito sa backdoor tapos pumunta na ng China. Kasi 'di ba galing ito ng Fujian, China. Mga ano lang naman 'yan mga pinalusot lang 'yan papasok ng Pilipinas. Katulad din nila Alice Guo, ginamit yung mga connection sa gobyerno, yung mga corrupt na mga officials, inisyuhan sila ng kanilang citizenship na peke naman. Yan ang mga nangyari diyan sa mga pugo-pugo na yan. Siyempre, napakalaking pera ang involved dyan. So, pero ngayon, dahil may kaso nga itong si Cassandra Leong, at siyempre, nakulong si Alice Guo, ayaw niya nang mangyari. Nakulong na siya sa nakulong na siya doon sa House of Representatives. Kaya lang, nung panahon na nag-break, yung transition mula sa 19th Congress papunta sa 20th Congress, nagamit yan. Malamang nalakad nila na marilis ito. Nalakad nila ng kanyang abogado na marilis siya. Nung marilis siya, yun, hindi na nakita. So ngayon na mayroon ng warrant of arrest sa kanya, hinahanap na hindi na makita. Pero wala naman daw record sa immigration na lumabas ito ng bansa. So either na posibleng nandito pa yan sa Pilipinas ayon kay SILG John Vic Rimulya o kaya tumakas na papuntang China via sa backdoor. Pwedeng dumaan muna ng doon sa may part ng Mindanao, Sulu, then papunta ng Malaysia, Indonesia, and then China. Yan yung mga ruta niyan, di ba? Na yan sila Alice Guo, Indonesia rin. Malaysia, Indonesia, Singapore. Tapos dahil Chinese naman talaga sila, yon posible nakabalik na ng China yan. Ay dahil kung nakabalik na yan ng China, hindi na yan mapapabalik sa Pilipinas. Kasi hindi naman yan isusurrender ng China sa Pilipinas. Puprotektahan na yan ng China. Puprotektahan na yan. Kaya dapat kasi hindi ito pinalabas doon sa House of Representatives. Kaya lang, nawala yung atensyon ng publiko doon Nawala yung atensyon. Akala nga natin nakakulong na yan sa kulungan talaga Yung pala, nung matapos lang yung 19th Congress, di syempre, nagbalik yung 20th Congress, yung bago na House of Representatives. July 30. Pinalaya siya.
nakalaya naman. Kaya nung makalaya yun, hindi na nagpakita. Kaya nung lumabas yung arrest warrant, paano mo pa isi-serve? Wala na. Large na, hindi na makita. Malamang ganyan din ang gagawin siguro ni Bato, ano? Baka 'di ba sinabi yan ni may mga sinabi yan na ano, posibleng si Bato sa China magtago eh. Kung posibleng si Bato sa China magtago kapag talagang mayroon ng arrest warrant ang ICC. Ha? Kasi hindi siya tatagal na dito magtago sa Pilipinas. Pero kapag lumabas siya backdoor, tapos makarating ng ano, pumunta siya ng China, kukup-kupin naman siya ng China. Si Bato, eh kasi napaka-loyal nila sa China eh. Sila Bato, sila Bongo, mga Duterte. Kaya pag nagtago yan sa China, kukup-kupin talaga yan ng China. Kaya parang ang magiging atrasan ngayon ng mga wanted sa Pilipinas, China. Ano? China. Oh. Actually, noon din sinabi rin nga yan na si Duterte malamang tumakas papuntang China. Kaya lang wala na eh, naisahan siya eh. Oh. Naisahan. Bigla nung pagdating niya galing Hong Kong, pagbaba doon sa NAIA, yan, may hinihintay na nila General Nicolas Torre, ayun, arestado na siya. Pero itong si Bato, nakakapaghanda si Bato. Ayaw niya nang maulit sa kanya yung nangyari kay Duterte na nabigla sila. O itong si Cassandra Leong din, o syempre, maraming connections yan sa China. Ang mga nagninegosyo ng pugo dito, nandun naman talaga sa China eh. Nandun naman sa China, nangangapita lang sila dito. Kaya anyway, ah marami tayong magiging wanted sa Pilipinas, ang magiging tuguan, atrasan China. Kung totoo nga ito na si Cassandra Leong ay nasa China, yan na rin ang gagayahin ng iba pang mga wanted dyan. Yung mga wanted sa Pogo na hindi pa naaaresto, oh, pag nakita nila na ano ito, tagumpay yung ginawa ni Cassandra Leong na pagtakas at pagpunta sa China, gagayahin na rin yan. Gagayahin na rin yan ng mga ano, ng mga iba pang wanted. Hmm? Anyway, oh yan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.